Guys, para sa mga kababayan natin Pilipina, lalo na sa mga farm hunter, mag-ingat kayo sa ganito. Dahil kahit sa mga farm ay may mga scammer na rin. Na una ay kukunin ang tiwala at loob nyo at maipapalagin sa inyong bank account na aakalain mong totoo talaga dahil meron itong lamang pera. At dahil nga nakuha na niya ang tiwala at loob mo at hawak mo ang kanyang bank account details at nalagin mo, na nakita mong may lamang pera, ay may ibibigay siyang bank account na tatransferan mo galing sa bank account niya na pinalagin sa'yo. At sa una, magiging successful ang transaction, pero yun na palang simula ng pang-i-scam dahil sa susunod na pakisuyo niya sa'yo ay kunwari magkakaroon ng problema at papatawagin ka sa customer service na aakalain mong legit pero gawa-gawa lang at party lang yon ng scam. At meron daw babayaran na ayon kay kabayan na umaabot sa 30,000 pesos plus. Pero dahil nga nakuha na niya ang loob niya sa'yo at maawa ka, ay tutulungan mo siya. Pero ang ending ay scam pala. Kaya sa mga kababayan natin Pilipina dyan, makinig dito sa ibinahagi ni kabayan, lalo na sa mga farm hunter. Let's talk about how I was scam, okay, or what kind of scam na-experience ko, kumbaga. So normally, ang mga narinig nyo mga scam is all about virtual cards, gift cards, Apple cards, or Steam cards, okay? So, those are very common. Also, narinig nyo na siguro yung tungkol sa tawag ito yung sa mga cryptocurrency. That's also one of the scheme na naglipa na ngayon. Also, siguro narinig nyo yung mga ganyang mga package na kung saan magpapadala daw sila sa'yo. However, meron kang babayaran na parang handling fee. Meron ding scam na wherein uuwi daw sila dito sa Pilipinas, and after that, na-hold sila sa immigration, and then you have to pay for something para ma-release sila, so something like that. So ngayon, nangyari sa akin is different. Something na hindi ko pa siya narinig. Okay, so what happened to me, guys, is this person provided to me a bank login. Okay, because according to him, hindi daw niya ma-access doon sa kung saan man siya nandoon. So, I've asked him kung bakit hindi niya ma-access. Nakapag-video call naman kami, nakapag-call naman kami. Because Telegram actually needs a full internet access bago mo magamit yon. So, minsan nga pag mobile data, hindi pa yan siya gumagamit kapag mahina, ano. So, you really have to have a Wi-Fi pagdating sa ganun. So, ngayon, sabi ko sa kanya, bakit hindi mo ma-access? Sabi nga ganun, hindi. Sabi niya sa akin, hindi daw niya alam, probably daw because of the IP address protocol or parang restrictions doon sa kung saan man siya. So sabi ko sa kanya, okay, I will try to check kung ma-access ko siya. And then, na-access ko naman talaga siya, guys. So, he gave me like a bank website. He also gave me his login. That's what happened to me. Now, after that, nung in-access ko, nakita ko yung parang savings account daw niya ko, no? Yung mga ganun. Sabi ko, na-access ko naman. Then after that, okay, so wala akong ginawa nun. So, kinlose ko. Siyempre, hindi ko pakikialaman kung totoong pera man niya yun. Kasi, ganun naman talaga. Hindi mo pakikialaman, may respeto ka sa isang tao, diba? So, ngayon, there was once a time rather na nagsabi na siya sa akin na I need you to access the bank account once again kasi gusto ko na mag-send ka ng money doon sa taong ito. Meron pa nga siyang parang account number na binigay sa akin that time. And I even have a screenshot about it. So, lahat naman ng ginagawa ko, or lahat ng ginawa ko rather, is my screenshot kasi ayokong mag-isip siya ng hindi maganda. Mga ganon. So, na-send. That transaction completed. Okay, so however, makalipas na mga araw, ang sabi naman niya sa akin, I need you to access the bank account once again, and then I need you to send money to yourself. Kasi ang kwento kasi niya sa akin, guys, is that he is going to come here in the Philippines with his daughter. And the first transaction na sinabi ko sa inyo kanina, that is for visa processing. Yun ang sabi niya sa akin. So ngayon, nung yung in-access ko rather ng pangalawang beses yung kanyang bank account, that's when the time na nakikita ko ng account suspended. So I told him about it. Tapos ngayon, sabi niya sa akin, can you help me reach out the customer support? So, nang nag-reach out ako ng customer support, may subagot naman talaga. So, not knowing na yung bank website na yun, ay kasi wala akong idea what is it all about, no? Not knowing na yung pala parang peke din. Peke din talaga siya.
So ngayon, ang sabi ng customer support, we noticed na merong tawag dito, merong na transaction dito na completed na wherein ginawa sa Pilipinas. And that's reason daw na yung account na yun ay naging frozen or suspended because of the suspicious activity, yung mga ganon. So sabi ko, ako ngayon, kasi sabi ko, that's what the account holder told me. Sabi kong ganon, kasi pina-access niya, kasi di na niya ma-access kung nasan man siya ngayon. So sabi niya, okay, so ngayon, meron pang mga hinihingi mga password or yung mga, parang yung mga security questions, kumbaga, na siya rin ang nagbigay sa akin, yung kausap ko. So nung binigay ko yun sa napatunayan naman nila talaga na, kumbaga parang sinabi nila sa akin, okay, sabi niya, correct naman daw yung answer ng security question. However, dahil daw in-access yung account ng nakausap ko na yun sa Pilipinas, which is foreign country daw, kung saan nandun ang kanyang bank account, merong pang mga court order na nalalaman. So, merong pinababayaran. So, ngayon, yung pera na pinabayaran is, yung kausap ko, binayaran niya. But, I've noticed na kunyari ang inas ng bangko sa kanya is, let's say 32,000 kiyaw. So, ang babayaran lang niya mga 3/4, mga ganun. Tapos sabihin niya, hindi ko alam kung saan ako kukuha, ganun. Pero hindi siya nangihingi, parang indirectly nagpaparinig siya, yung mga ganun. Pinalipas ko, sabi ko, makakahanap ka niya, sabi kong ganun sa kanya. Tapos sabi niya, wala daw siyang mahanap. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ko alam. Sabi ko, kasi wala rin akong pera. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi ko, dahil nga meron na kaming parang attachment, may may feelings na ako sa kanya. Parang yung nauna yung awa ako. Ganun pala yun, guys, kapag nag-invest na sila sa feelings mo. Parang hindi ko na masyadong naisip. Isa pa, hindi ko talaga alam yung tungkol sa mga ganong scam, yung sa mga bank account, bank logins. So ngayon, nung natapos yun, kasi parang kumbaga medyo akong may naitulong ako doon, na kaunti. Nung matapos na yung fee na yun, tataka ako, pag do a transaction once again, magkakaroon naman ng fee, yung mga ganon. Tapos, itong pangyayari ito, I confided this experience to my colleagues, at lahat naman sila, ate, huwag mong pakikialaman yung bank account niya, ha. So, ibig sabihin ko is, wala rin silang alam doon sa scam na yun, yung sa bank logins. Ang tanging alam lang nila yung mga nauna kong nabanggit sa inyo kanina. So, wala rin silang alam. So, I thought na, okay, baka ganun nga yung sa US bank account na proseso. And then, until then, kinausap ako ng aking manager. Sabi, you have to be careful kasi I think na you are being parang na-target ka sa catfishing. That's when the time na nagkaroon ako ng parang, ano ba tawag dito? Nag-research ako ng sarili ko, what is catfishing? And when I do some research, dig in, doon ko nakita yung tungkol sa bank login. And then, doon ko sinabi sa sarili ko, shucks, ito yung nangyayari sa akin ngayon. Yun yung time na yun, doon ko na-realize na na-scam ako. And it was too late kasi syempre parang may naibigay ka na, hindi naman ako mayaman. Masakit lang sa akin kasi kumbaga hindi naman natin pinag-usapan yung finances kasi yung finances pagdating ng panahon hindi ko alam kung hanggang kailan mababawi ko naman yun. Kaya lang ang hindi ko matanggap kasi is all about the emotional and mentality. After na mangyari yun sa akin, para akong lagi nasa langit. Umiiyak ka nang hindi mo nalalaman. Ayun. Kaya sabi ko sa sarili ko, yung sumakit ang ulo ko, pinagpapasa Diyos ko na lang yung mga nangyari. At ayoko na guys mag-isip. Gusto ko lang talagang i-share yung experience ko. Baka kasi ganun din mangyari sa inyo. So be careful. So ingat-ingat at maging paalala ito sa lahat ng kababayan natin Pilipina dahil una ay kukunin nila ang loob mo at lahat ng impormasyon nyo. At sinisiguro nila na professional kayo at meron kayong bank account or may kakayahan kayong tumulong sa kanila ng malaking pera. Pero parte pala yun ng pang-i-scam nila. Dahil ayon nga kay kabayan na bago ang modus na ito na ipapalagin ka sa bank account nila online na makikita mong merong pera, kaya akalain mong totoo at legit, kaya mapapaniwala ka.